Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Nagsisimula na po tayo sa ating gawain sa Panginoon. Tulingan na the Lord is good, God is good all the time, and all the time God is good. I-share ko lang po sa inyo yung prayer sa devotion namin kaninang umaga. Sabi po dito, loving God and Creator of life, teach me to trust in your goodness, not just when I'm good, but all the time. Kaya, ang kabutihan ng Panginoon, hindi lang makikita kapag maganda yung kalagayan natin sa buhay, pag puro biyaya. Ang kabutihan ng Panginoon ay all the time. Amen po ba? Kahit naputulan ka na ng kadena sa gitna ng kalsada, mabuti pa rin ang Panginoon. Kaya, hallelujah! Testimony ko lang po, no? Hindi ako nakapag-songlit kanina kasi naputulan ng kadena yung motor namin. Pero masasabi ko pa rin na mabuti yung Panginoon kasi walang nangyari masama sa amin. Wala kaming sasakay sa likudan. At nakarating kami dito ng ligtas. At
Hallelujah, nag-iisa, Panginoon. Ang Panginoon namin si Jesus na napakabuti sa aming buhay. Ano man yung kinakaharap, ano man yung nakaraan namin, Panginoon, Lord, salamat sa iyong unconditional love sa amin, Panginoon. Hindi masusukat ang iyong pagmamahal sa amin. Kung paano mo kami niligtas, Panginoon. Hallelujah.
isang layunin, Lord God, ang papurihan ka at pasalamatan sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Lord God. Lord, anumang meron kami, Panginoon, lahat ng ito ay galing sa inyo. Nais namin palagaan at iingatan ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, ang oras na ito ay blessings, Lord, po para sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for this morning. We thank you for everything you have done in our life. And Lord, we declare victory this morning, Lord, and healing, Lord God. Kasagutan sa bawat problema, bawat suliranin na aming kinaharap sa buong isang linggo, Lord God. Dinideklara namin sa umagang ito katagumpayan. Dahil ikaw, ang Diyos na makapangyarihan, Lord God. Lahat ng kagalingan, Lord God, na aming karamdaman, ikaw ang totoong nagpapagaling, Lord God. Panginoon, Father God, sa aming tagapagsalita, Lord, sa umagang ito, ibigay niyo po sa kanyang pinakamagandang balita, Lord, na siyang aming nais na marinig sa bawat isa. Ito ay maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Buksan niyo po ang pusong isipan ng bawat na narito, Panginoon, upang maunawaan ang bawat salita ang kanyang bibigkasin ng aming tagapagsalita, Lord, na nagpupulan lamang sa inyo, Panginoon. Lord God, maghiray niyo po kami. Pangunahan niyo po kami sa umagang ito, Lord, dahil ikaw ang sentro ng aming buhay sa umagang ito, Lord. Ikaw ang purpose namin sa umagang ito, Lord God. Nais namin ibigay ang aming pinakamahalagang oras na aming inaalay sa inyo, Panginoon, Lord. Lord, patuloy niyo pagpadami ang bawat isa narito, Panginoon. Umuwi sila, lumawa sila sa umagang ito ng punong-puno ng inyong presensya na nadama nila, Lord God. Lalabas sila ng punong-puno ng pagpapala at pagmamahal na mula lamang sa inyo, Panginoon. Lord God, nawa ito'y hindi mauubos, Lord God, ang papamarang binigay niyo sa amin. At bawat linggo, Panginoon, bigyan niyo po ng oras ang bawat isa narito. Dahil ito lamang, Panginoon, ang tanging paraan upang maibigay namin at maiaalay namin ang aming buhay as a living sacrifice this morning, Lord. Thank you, Lord, for this morning. We declare victory, healing. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, worship team, for leading us in our worship this morning. Amen. Na-bless po ba tayo? Amen. Ang pinakamaganda pong ginagawa ng mga anak ng Diyos ay nagpupuri na nagpapasalamat po sa ating Diyos. Amen. Sige po, kung meron po tayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa Bagong Tipan sa libro ng Roma. Romans talatang Gs, Kabanata 5 hanggang 9. Romans chapter 10, verse 5, up to verse 9. Moses' right is about the righteousness that is by law. The person who does these things will live by them. But the righteous that is by faith says, do not say in part, who will ascend into heaven, that is, to bring Christ down, or who will descend into the depths, that is, to bring Christ up from the dead. But what does it says? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. Our last verse, verse 9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. May God bless the reading of His Word. Taas po natin muli ang ating mga kamay. Tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin. Amang banal, salamat sa oras ng pagsamba. Salamat at ikaw ang dahilan ng buhay. Ikaw ang aming pag-asa. Hawakan mo kami sa aming pagbubulay na iyong salita na iyong umaga. Hawiin mo ang mga gumugulo sa aming mga isipan. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na magsalita sa amin. Mabuti at napakabuti ng aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po tayo magsabi, Amen. Wala pa po natin ang Panginoon. Amen. Wala pa po ilalakas yan. Amen. Thank you, Lord. Okay. Our topic is all about the valley of the Christian life. Ang valley. Now, ang valley po ay yung pong kung nasa bundok ka, yung pababa.
Now, in my introduction, the beautiful site to stand on is on the mountain. Di ba ba? Pag nasa taas ka ng bundok at titignan mo ng lawak ng bundok, kaya nga po tayo dito sa Antipolo ay dinadayo. Kasi marami tayo mga overlooking yan. Pansin ba niya? Pag hindi ka pa nakakapunta dyan, ay kawawa ka na. Antipolo ka pa naman yun. Hindi ka nakakapunta. Pinapasyalan ko yan. Eh, mahal mo, Pastor. Mahal ang mga restaurant dyan sa mga overlooking. Pero dapat natin malaman kung gaano kaganda ang bundok. Now, the problem is, ang pinaka-difficult ay when we have the valley experience. Kung paano tayo makakarating sa tuktok, dapat po aakit muna tayo. At yan ang tinatawag po ng Biblia, yung valley, yung experience mo. Nandiyan po ng trouble, nandiyan po ng hardship, nandiyan po ng hirap sa ating mga sitwasyon. Pero, I'm telling you, dahil kasama natin ang Panginoon, aabot tayo sa tuktok ng bundok. Amen? Hindi lang po tayo pang-umpisahan. Kung titignan nyo ng mga umaakyat sa Mount Everest, ito po ang ating pinakamataas yatang bundok sa buong mundo, yung mga nakakaakyat doon, pagbaba nila, tapos pagbaba nila ay so pagbaba nila, pansinin nyo ng mga ini-interview galing Mount Everest, ang iitim. Yung pala, pagdating mo sa tuktok, yung lamig ay nakakaitim. At sabi nila, hindi lang sa beach ng mga nagpapaitim, kundi pag umakyat ka pala ng matataas na bundok dahil sa lamig, ay iitim ka. Kaya sabihan mo nga yung katabi mo, huwag ka nang umakyat ng bundok, iitim ka. Kaya dapat sabi nila, para sila nasunog, kanilang complexion ng skin nila, alas parang umitim, hindi na mula. Hindi talagang umitim. Now, there is always troubles and hardship habang tayo umaakyat. Hindi madali. Hindi biro na umakyat ng bundok. Pero dahil kasama po ang Panginoon, kakayanin natin ito. Amen? Amen? Now, number 1 point, pinakauna. Come out from the valley of sin. Umalis tayo sa valley ng kasalanan. Now, if we read verse 9, Romans 10:9, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung sasabihin ng iyong bibig, maniniwala ang iyong puso na si Jesus ay binuhay ng Diyos sa kamatayan, ikaw ay maliligtas. Alam po ba nyo na hindi ang COVID-19 ang pinakagrabing pwedeng mangyari sa atin? Hindi na mawalan tayo ng kaibigan o mahal sa buhay, o mawalan tayo ng trabaho o negosyo, o para ba ganun yung inubos ng ilang taon biglang nawala. Hindi po yun ang pinakamahirap eh. Ang pinakamahirap ay hindi mo natagpuan si Jesus sa buong buhay mo. Siguro nabuhay ka sa pangarap mo, siguro nabuhay ka sa mahal mo sa buhay. Nung pangarap mo na nga, nawala na eh, puro lang sila. Sila lang lagi ang iniisip mo, nandun na ng buhay mo. Pero hindi mo pala yun. Kung ikaw ay mawawala sa buhay na ito dahil sa kasalanan, I'm sorry to tell you, ikaw ay naliligaw. At ang pinakaayaw po ng Diyos, ano? Kasalanan. Mahal niya ang makasalanan. Pag sila'y manumbalik sa Diyos, tatanggapin sila. Bibigyan sila ng kalayaan sa kasalanan. Pero kung magpapatuloy ka sa kasalanan, ayaw yan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka magpatuloy sa kasalanan. Amen? Ano man yan? Masamang bisyo? Alam mo ang tama o mali? Alam mo, parang sinabi ng isa, sa school, nakakopya ka,
Nakalusot ka sa teacher, pagdating ulit ng exam, kokopya ka ulit. Dahil wala nakapuna sa'yo eh. Kung ikaw naman may asawa, pwede ka manloko. Kung ikaw naman ay pupunta sa mga alam mong bawal, kung ikaw ay magkakaroon ng iba pang relasyon na alam mong mali. That is all sin. Kaya ang diablo po, ang pinaka-epektibo siya sa tinatawag pong kasalanan. Lagi niyang ginagano ng tao. O tingnan mo, walang nakaalam. O tingnan mo, pwede ka pa rin. Mahal ka pa rin ng mga mahal mo sa buwan. Walang may alam. Pero ang pinakamasakit po dito na lumalangoy tayo sa kasalanan. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang lumangoy sa kasalanan. Sige nga. Huwag kang lumangoy sa kasalanan. Patuloy tayong lumapit sa ating Diyos. Amen? Sabihin po niyo sa inyong katabi, mahal ka ng Diyos. Amen? May nagsabi, anong meron ka para patawarin ka ng Diyos? Masipag ako, cute ako, magaling ako dumiskarte. Ano meron ka? At ang sabi ng Biblia, wala tayong pwedeng ipagyabang sa Diyos. Wala. Malibang nahabag ang Diyos sa atin. Hello? Kita po ba? Amen. Nahabag ang Diyos sa atin. Tayo lamang ay pinatawad ng Panginoon. Naalala ko po ng isang nasa circus. Ang pinaka-pet niya ay ahas. Yung ahas, kasama na niyang matulog. Pag nag-perform sila sa maraming tao, nandun yung ahas. For about 25 years, kasama niya ng ahas. Kaya love na love niya. Hanggang isang araw, tinuklaw siya ng ahas. At namatay siya. Kasi alam ba ng ahas? Tumutuklaw. Ang nature ng ahas, kahit love ka ng ahas, tutuklawin ka niyan. Ahas yun eh. Ganyan po ang kasalanan. Akala mo ang bait-bait sa'yo, akala mo okay na okay, pero ang itunutulak pala sa atin ng kasalanan ay kapahamakan. Sabihin po niya sa inyong katabi, magbago ka na. Kaya lakas mo, magbago ka na. Amen. Let's go straight na kay Lord. Amen. Yung isang lalaki, pagdaan niya kasi mahilig siya uminom eh. Pagdaan niya doon sa nagiinuman, mga barkada niya, sabi sa kanya, shut naman dito. Tapos sabi niya, dahil naging totoo na siya sa Panginoon, sabi niya, sorry, wala na akong kamay. So nung nasa lamesa, nagtawanan. Ano yan? Ano yan? Kamay na yan. Ibig niya sabihin, wala na siyang kamay sa kasalanan. Amen? Siguro, andyan ang barkada, andyan ang tukso, andyan ang kung ano-ano. Pero dahil mahal mo ang Diyos, sumusunod ka kay Lord. Amen? Kung ano mahal ni Lord, mahalin rin natin. Kung ano ayaw ni Lord, ayaw rin natin. Wala nang iman na. Amen? Dapat gano'n. Kung ano gusto ni Lord, yun ang gusto natin. Kung ano ayaw ni Lord, ayaw rin natin. Kaya dapat po ang kasalanan, mandiri tayo sa kasalanan. Huwag natin ihag. Huwag natin sabihin, oops, walang may alam. Uy, nakalusot. Alam lahat ng Diyos ang ginagawa natin. Huwag mong hayaan na pitikin ka pa ng sakit, pitikin ka pa ng kasamaan para huminto lamang sa kasalanan. Habang may panahon pa, magbago na tayo. Sabi mo sa katabi mo, magbago na tayo. Amen? Huwag na natin yakapin ang kasalanan. Kung ayaw nila sa atin bilang Kristiyano, di ba? Kayo po ba na naloko na masyado ka ng banal? Hindi mo na kami love. Wala ka ng time sa amin magbabarkada. Now, pwede nating mahalin ang ibang tao, pero kung sila ang ihihila sa atin sa kasalanan, huwag na natin pong ituloy. Pwede natin sila maging kaibigan, pero sa kasamaan, huwag na natin pong ituloy. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, huwag tayo magpatuloy sa kasalanan. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Everybody, come on! Amen! Amen! So number 2, come out from the valley of sickness.
Okay? Let's read that. 1 Peter 2:24. He himself bore our sins and his belly on the tree, meaning the cross, the tree, so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Sa kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. Sabi po nung expert, yung pinapahirapan si Jesus Christ, yung hinahataw po siya ng latigo, sabi nila, yung dulo po pala ng latigo ay matalim. Parang pag idinikit yun sa balat mo, kumakapit. Kaya ang unang hataw, kakapit sa'yo ng latigo. Pag hila yun, kasama na balat. So pag hinataw ulit ng latigo, kakapit yun sa laman na. Wala nang balat eh. Pag hinila ulit yun, kasama na ng laman mo. So ilang beses hinataw ang Panginoon ng latigong yun. Pero hindi siya umayaw para sa atin. Dahil alam niya, balang araw magkakasakit tayo. Magkakasakit ang mahal natin sa buhay, ang ating kaibigan, at kailangan ng kagalingan. At dahil sa kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. Sabihin mo sa katabi mo, magaling ka na. Lakas-lakas mo, magaling ka na. Pinagaling ka na nino, ni Jesus. Diba nung another week, sabi, uy, kumukunti ang COVID-19. These last few days, uy, nandiyan na ng matinding variant, nakakatakot. Yung declaration ng mga government ng mga bata, palabasin, huwag na muna. Kasi nakakatakot baka magkahawaan. But Jesus is saying, sa aking mga latay, kayo ay nagsigaling. Amen? Walang tao. Amen? Amen? Tayo nagsigaling. Oh, Mark 5:25 to 29. Ano sabi doon? Remember ng story ng babaeng dinudugo? Amen? Naalala niyo yun? Na ano sabi diyan? She was bleeding for 12 years. Dinudugo siya araw-araw, linggo-linggo, isang buwan, isang taon, 12 years. Himala na hanggang ngayon, buhay pa siya. Every day siya dinudugo, buhay pa siya. Now in verse 26, she suffered a great deal. Grabe. Kung sino-sino na ang pinuntahan niyang mga doktor, inubos na niya ang kanyang pera. Pero imbis na gumaling, ano sabi ng Bible? Lumala lamang siya. Wala nang pag-asa. Ubus na ang pera, may sakit pa. Amen? Maraming ganyan ngayon. Wala nang pera, may sakit pa. O ano sabi sa verse 27? Kasi ko lang. When she heard about Jesus, sino narinig niya? Si Jesus na dadaan. Ano sabi niya? Kanyang isip, kung mahahawakan ko lamang ang kanyang damit, kahit hindi na si Jesus, kahit hindi na niya ako ipag-pray over, kung mahahawakan ko lamang yung damit ng aking Panginoon, ano sabi niya? Verse 28, ako ay gagaling. Sabihin mo sa inyong katabi, gusto kang pagalingin ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ko po sa inyo, kung sino man ang may sakit sa bahay ninyo, dahil nandun ka na, ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo doon? Pag nireceive natin ang Panginoong Jesus bilang sarili nating tagapagligtas, God has given us authority. Anong authority yun? Authority magpalayas ng spirito ng sakit. Amen? Kayo po ba pag mayroong sakit, kasama niyo sa bahay, gusto niyo ipag-pray? Amen? Pagka mahal po niyo, sa ulo ilalagay ang kamay. Pag medyo galit ka, sa liig po. At pag medyo galit ka pa, mas dinan mo. Amen?
Hindi mo. Yun ang sinasabi. But, sinabi ng Panginoon, pag gusto mo ng kagalingan, tingnan niya ng healing niya, no? Inisip lang ng babae, ginawa niya, sabi niya, kung mahahawakan ko lang ng damit ng Panginoon, ng malaya ng damit ng Panginoon, ako ay gagaling. Walang prayer request to. Walang sabi doon, Jesus heal me. Wala. Lord, ilay hands mo ako. Wala. Ang sabi lamang niya, mahawakan ko lamang yung damit ng Panginoon. Kung sa isip niya, ako ay gagaling. Gumaling po ba siya? Kaya mahalaga po pala ng lagi mong sinasabi. Mahalaga ng lagi mo ng isip-iisip. Kung sinasabi ng iyong bibig, magkakasakit ka, mamamatay ka, yan ang mangyayari sa'yo. Kung lagi mong sinasabi ng iyong bibig, mahawaan ka ng COVID-19, magkakasakit ka at mamamatay, yan ang mangyayari sa'yo. Pero kung sinasabi mo, protektahan ako ng Diyos, pagkagalingin ako ng Panginoon, dahil sinasabi ng iyong isip at sinasabi ng iyong bibig, yan ang mangyayari sa iyo. What you think and what you say ay napakahalaga. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lubos kang pinagpala ng Diyos. Sige nga, lubos kang pinagpala ng Diyos. Mukha bang pinagpala yan? Amen? Mukha bang may gagawin pa ang Diyos ng Himalaya? Amen, yes. So number 3, Valley of financial disaster and financial despair. Napakarami ngayon. Yung sanay kumita, kakapiting lang ngayon ang kita. Yung sanay may pera, halos walang mahawakang pera because of financial disaster. Ang hirap ng trabaho, ang hirap ng negosyo, ang hirap ng pera. Pero ang sabi ng Panginoon, that is the valley na kakayanin mo. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kakayanin mo. Philippians 4:19. Let's read it. And my God will meet some of your needs. Ano ba? And my God will meet yung important things lang sa buhay mo. Yung ba sinabi ng Bible? Ano sabi dyan? And my God will meet all your needs according to His glorious riches. Alam mo ba yung mayaman si Jesus? Amen? In Christ Jesus. Yung naalala ko ng illustration tungkol kay Bill Gates. Kilala ko ba niya si Bill Gates? Yung nag-discover ng mga microchip, kung ano-ano, na yumaman siya. Yumaman, siya na yata ay isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Isang kasama niya po nung anak niya kumain sa restaurant. Dahil popular siya, sabi agad ng waiter, "Uy, si Bill Gates yun ah. Mapera to." Kaya ang ginawa ng waiter, kahit ang daming customer, doon lamang sa lamesa ni Bill Gates siya tumutok. Hindi na niya pinakailaman ng ibang customer kasi alam niya, pag tumutok siya kay Bill Gates, yung tip, malaki. Okay? Diba? Yung tip, nasa isip niya ng tip. So, kahit ang tubig, lahat ng asikaso, ginawa niya. Doon sa matama. Tapos kumain po, inabutan ng waiter ni Bill Gates ng $20. O, tip ko siya. Sabi ng waiter, ay, parang tiga-light ko mag-tip. Di ba maraming ganun pag customer sa restaurant, hindi kita bibigyan ng tip. Kala mo nagtitip, di na nagtitip. Sabi pag hindi magtitip, di ba? Gano'n. Sabi ng waiter, ang tagal ko dito, hindi ko na nga pinakilaman ng ibang lamesa. Eh, kayo lang po. Pero $20 lang. So medyo nalungkot po nung yung waiter. Pero afterwards, maya-maya nung anak niya bumuno, binitawan $2,000. Ang 1,000 po, $1,000 is almost 50,000 pesos. Kung 2,000 yun, almost 100,000 pesos, isang tip. Napawaw ng waiter. Sabay tawa si Bill Gates. Sabi ni Bill Gates,
Alam mo, waiter, Mr. Waiter. Kasi yung tatay ko, sabi ni Bill Gates, mahirap. Etong kasama ko, itong anak ko, yung tatay niya, mayaman. Kuha niyo punto sa si Bill Gates, ng tatay niya, mahirap eh. Kaya pang 20 pesos lang. Pang $20. Eh nung anak niya, mayaman daw nung tatay. Alam ba niyo, may Panginoon tayo na super yaman. Ikaw lang na nagsasabing mahirap ka eh. Ikaw lang na nagsasabing hindi ko na yata kaya ang bayarin. Hindi ko na yata kaya ang budget. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ako ang bahala sa inyong pangangailangan. Amen? Sino po nagsabi na siya ang bahala sa iyong pangangailangan? Who is that? Lakas po natin, sino ang nagsabi siya ang bahala sa iyong pangangailangan? Who is that? Wala namang kilala kaya sino po nagsabi sa iyo ang bahala sa iyong pangangailangan? Si Jesus! Sino ang nagsabi siya ang bahala sa iyong Meralco? Jesus! Sino may sabi siya ang bahala sa iyong pamamalengke? Jesus! Sino may sabi siya ang bahala sa iyong grocery? Jesus! Sino may sabi siya ang bahala sa lahat ng iyong pangangailangan? It's Jesus! So bakit ka matatakot? Bakit mo sasabihin ang hirap-hirap ng buhay? Kundi ang sasabihin mo, bahala siya sa akin. Now, sinabi rin ng Bible, ang tamad, hindi papakainin. So, dapat balanse. Kahit anong faith mo, pero ikaw naman si tamad, walang dadating na blessing. Gawin mo ang iyong bahagi at maniwala ka sa Panginoon. Bahala siyang mag-supply ng iyong pangangailangan. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. Alam ba yung when we ask, pag humingi tayo kay Lord, you receive. Pero that is only an average blessing. Okay? Pag humingi ka kay Lord, Lord, pengin naman pambayad, pengin pambayad ng utang, pengin naman pang grocery. Ang dadating, average blessing lamang. Okay? But when you give, alam ba niya? Yung secret ng pagbibigay. Wala kay Lord. Sa kapwa mo, sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, sa magulang mo, sa anak mo. When you give, yun ang daksa ng blessing. Kaya kung ayaw mo mawala ng pera dyan sa bulsa mo, sa wallet mo, dyan sa bank account mo, matuto kang magbigay na hindi nagagalit ang puso. Look around for those people na generous. Ano makikita mo pag generous ang tao? Yung balik ng blessing. Tinuro yun ni Lord. Subukan mong maging kuripot, subukan mong mag-treat, subukan mong huwag mamansin, puro ikaw lang. Ang hirap ng pasok ng blessing. Pero as you release, dadating ang blessing ng Panginoon. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Amen! Wala na mo bang ilalakas yan? Amen! Thank you, Lord! Woo! God is good. Ang pang-apat at pang-huli. Sabi mo sa katabi mo, pamuli na sa Kristo. Gumising ka na. Pamuli na sa Kristo. Okay, number 4. The valley of past mistakes. Yan. Alam mo nyo, lahat tayo ay nagkakamali. Ang problema ng iba ay hindi nila kayang patawarin o mahalin ng iba. Pero dito po yung valley, yung ating kamalian, ang sabi sa iyo ng Panginoon, gumising ka na doon. Minsan po may mga tao, nadinig mo na yun, nakagawa ako ng mali, hindi ko na mapatawad sarili ko. Nadinig mo na ba yun? May kausap ko ba? Nadinig mo na yun? At may nagawa siyang mali, tapos sabi niya, hindi ko na mapatawad sarili ko. Sabi ko, ba't nagkaganon? Siya nagkamali, yung sarili niya, hindi niya mapatawad yung sarili niya.
Di ba? Yung sense nyo. Siguro sa tindi ng pagkakamali, tinuturuan po tayo ng Panginoon doon sa ating past mistake. Recover ka na. Pinatawad ka na. Go on in life. Yes? Now, Philippians 3. Let's read that. 13 to 14. Sige ba? Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Now, sabi sa verse 14. Sabi sa verse 14. Let's go down. Ano sabi ko na? Ang Panginoon. Let's press on. Press on. Everybody say press on. Press on. Amen? We press on. Naalala ko nung hindi pa uso ang mga automatic. Tapos nagpapaturo ka mag-drive. Tapos nung nagtuturo sa'yo, dadaling ka sa matirik na daan. Tapos sasabihin yung nagtuturo sa'yo, hitong! Patayin mo makina. Ganun ka doon, tirik-tirik. Tapos hinto. Kung ikaw bagong driver, kakabahan ka eh. Ako, baka umatras. Tapos sasabihin ng nagtuturo, o start mo. O abante mo. Bawal na bawal, aatras ha. Kasi pagka manual ka po, hindi clutch. Pag hindi ka marunong sa tansyahan, aatras yan eh. Hindi ka tulad ng automatic. Pag automatic, hindi umaatras. Now, ganyan po ang gusto ng Diyos sa buhay natin ngayon. You press on. Siguro nga nagkamali ka. Pero hindi ibig sabihin, suko ka na. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka susuko. Amen? Ang mga sumusuko, talo. Ang mga sumusuko, kawawa. Pero ang Kristiyanong hindi sumusuko, malaki pa ang plano ni Lord sa buhay niya. Amen? Kaya huwag ka pong mabuhay sa iyong mga mali. Sabi nga sa Romans 8:1, hindi na hahatulan muli ang na kay Kristo. Gusto mo ba yun? Amen? Pag na kay Kristo ka, hindi ka na hahatulan. Sapagkat kung nagawa mong past mistake, burado na yun. Sabi mo sa katabi mo, burado na yun. Amen? I remember the story nung isang lalaki na nagkamali, nakulong, at ang hatol sa kanya, more sa buong buhay niya ay kulong. Lifetime prison. Pero ang isa po palang nakukulong, dahil may umabait ka sa kulungan, ay meron tinatawag parol. Amen? Totoo po yun. Gusto mong malaman na totoo yun? Magpakulong ka, magpapabait ka, balang araw, ipaparol ka. Ganon. Now, ang problema niya, yung mga kaibigan niya, mga kamag-anak niya, sa hiya. Almost 20 years, walang dumalaw sa kanya sa kulungan. Iyan-iya sila. Grabe yung ginawa mo. Wala ka na, hindi ka na namin kaibigan, hindi ka na namin kamag-anak. Kaya siya, habang nasa kulungan, ay naging mabuti naman at binigay nga siya ng parol. At sabi niya doon sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak, dahil po nung bahay nila ay katabi lamang ng release ng tren, and afterwards ay yung stasyon. Sabi niya, doon sa sulat, wala pang hindi pa po sa mga text noon, lalaya na ako. At sa aking paglaya, kung kaya niyo akong patawarin sa aking ginawa, maglagay lamang kayo ng isang puting panyo doon sa puno natin. At sa susunod na stasyon, bababa ako. Ibig sabihin, pinatawad na ninyo ako. Now, kung hindi naman, huwag na kayong maglagay ng puting panyo. Kanya? Now, so habang umaandar po ng tren, masakay na ba kayo ng mga lumang tren? Lalo ang kakabahan eh. Ganun yung mga lumang tren po. Ang tagtag.
So kinakabahan siya habang papalapit sa bahay nila. Kaya kinausap nila niya nung katabi niya, Brad, pwede bang humingi ng pabor? Tinuwente niya ako galing sa kulungan at walang tinakwil ako ng lahat at humihingi ako ng kapatawaran sa kanila na magsabit ng puting panyo sa aming puno, ibig sabihin pinatawad na nila. So, umuo naman ng katabi, dumaan ng tren, papalapit at papalapit hanggang sa bahay nila, hanggang sa huminga siya, pumikit siya at tinanong ng katabi niya, ano? May nakita ka bang puting panyo? Ay sabi ng katabi niya, wala. Pero, may nakita akong puno na tagtad ng puting kumot. Hindi lang panyo ang nilagay, kasi kumot. Halos ng buong puno, tinakpan ng puting kumot. Ano ibig sabihin nga? Na bumaba na siya sa tren at bumalik sa kanyang kamag-anak. Ganyan rin po ang sinabi ng Panginoon nung tayo'y nagkasala. Siguro ang tindi-tindi ng nagawa mo. Parang wala na nagmahal sa'yo, tinakwil ka na ng lahat. Pero nung sinabi ng Panginoon, ito po ang sikreto. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. That's the secret. Lumapit tayo sa Panginoon at lahat tayo'y lalaya. Amen? Sa langit po, wala nang puting panyo. Sinabi na ng Panginoon, pinatawad na kita na. At ang sasabihin ng Panginoon, kung ikay magiging totoo, welcome, my good and faithful servant. That's life. Hindi po sa ambisyon natin, hindi sa ating mga pangarap, ang buhay, ginawa mo ang kalooban ng Diyos. Tayo po lahat. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, bless your name. Bless your name. Bless your name. Yun po ang pinakasikreto ng buhay. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Jesus is waiting for you. Sa ating kasalanan, sa ating sakit, sa ating pinansyal, at sa ating pagkakamali. Amen. Siguro may mga taong hanggang ngayon, dahil nasaktan kay dala-dala mo pa rin. Siguro may iniisip kang mga pangarap na para bagang hindi na mangyayari. Siguro may kakilala kang may sakit, kaibigan mo, mahal mo sa buhay. At sinabi ng doktor, wala na. Pero ang sabi ng Panginoon, kayo lumapit sa akin. At masusumpungan nyo ang buhay at totoong kalayaan ng buhay. If that is your prayer, taas po natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. Hallelujah. I feel the presence of God is here in this place. Kahit nandyan sa live stream, saan pa man, nandyan ang Diyos. Inaabot ka niya. Huwag kang mahiya, taas mo yung kamay. Simbolo ng pagsuko natin sa Panginoon. Simbolo na alam natin na may gagawin ang Diyos. Amang Banal, salamat. Ilang beses na kaming nadapa. Ilang beses na kaming humingi ng tawad sa iyo. Pero akala namin kaya namin ang buhay na wala ka.
Hindi namin kaya ang buhay, Panginoon, na wala ka. Habang ang pandemic na alam namin na humihinto, lumalala, ang pag-asa namin ay Ikaw, O Diyos. Hindi sino mang bansa. Ang pag-asa namin ay Ikaw na mag-iingat sa amin. Ikaw na magbibigay sa amin ang aming pangangailangan. Ikaw na magpapagaling sa amin. Ikaw na magliligtas ng aming kasalanan. Lord, we are unworthy. We are unworthy. Hindi namin pwedeng maabot ang kabanalan mo. Malibang abutin mo kami, O Diyos. Lord, bless your children this morning sa bawat nangangailangan. Salamat sa paalala ng iyong salita, bagamat minsan ay napakasakit. Pero doon sa sakit na yun, doon kami nagbabago. Doon kami lalong lumalapit na alam namin na may magagawa ang aming Panginoon. Salamat namang banal. Ikaw lamang ang aming kailangan. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ay magsabi, Amen. Palakpak po natin ang Panginoon. Yung pinakamalakas po, palakpak sa Panginoon. Hallelujah! 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 Amen. God bless you. As Sister Judy will challenge us as we give unto the Lord this morning. Good morning po sa inyong lahat. Tunay na ang Panginoon ay mabuti. So bago po tayo magbigay, basahin po natin ang 2 Corinthians. Ate Jamie, please. 2 Corinthians 9:6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Next verse. Each man should give what he had decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And last verse. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you have need, you will abound in every good work. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. So ito po yung sinasabi ni Pastor kanina. Handa po ang Panginoon mag-bless sa atin ng ating pangangailangan. Pero, nasa atin kung paano tayo magbigay. So kung nagbibigay ka lang ng piso lang, 2 piso lang pabalik sa'yo. Naalala ko po, nung ako'y nag-aaral pa, elementary pa lang, sabi ko, paano ako magbigay sa iyo, Panginoon? So out of my allowance, kung magkano lang binibigay sa akin ng mama ko nun, malaki na yung 5 piso. Naglalakad lang kami. So yun po, iniipon ko from Monday to Friday, yung aking allowance, at pagdating ng Sunday, kung magkano man yung naipon ko, yun yung binibigay ko sa Panginoon. Hanggang sa nakapagtrabaho ako na mas malaki na dahil syempre dapat 10% ang ating binibigay sa Panginoon or mas sobra pa kung mas maganda. O iyon ay galing sa puso natin. So God loves a cheerful giver. So ibabalik po lahat yun sa atin ng Panginoon. Hindi dahil nagbibigay na yung magulang mo, hindi ka na magbibigay. Parang salvation din yan. Na kapag hindi ka tumanggap sa Panginoon, hindi ka maliligtas. So kung hindi ka nagbibigay, hindi ka rin i-bless ng Lord. So yun na po ang pangako ng Diyos sa atin. Sa ating pagbibigay, isipin po natin itong salita niya.
Shall we pray? Salamat po, O Diyos, sa umagang ito na kami ay mag-privilege na magbigay para sa iyo dahil kami ay nagmamahal po sa iyo, Panginoon. We love you, Lord, kaya binibigay namin ang dapat para sa iyo. At alam namin, Panginoon, sa aming pagbibigay, i-bless niyo po kami ng siksik, liglig at umaapaw. Salamat po sa mga magbibigay at ang pera nito, Panginoon, ay gagamitin sa kalaganan pa yun ng iyong salita. Salamat po, Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Practice po tayo